Officiation in cycling is a crucial aspect of the sport, ensuring that races are conducted fairly, safely, and in compliance with the rules. Officiating roles in cycling can vary depending on the type and level of the event, whether it's a local race, national championship, or international competition. Today on Dwayne Entertainment, we'll be featuring the newly minted National Commissar to give us insights, in-depth understanding, and behind-the-scenes role of a commissar. Good day, Dwayne Entertainment. Joining us today is a familiar figure dito sa National Championship, ano? And right now, he is the National Commissar. Wala pong iba kundi si Romel Perez. At si Sir Romel Perez ngayon, iniingatang mabaklas o mabali yung kanyang checkered flag, ano? At baka akala pag nabali yan, nakawala yan, baka magtakbuhan agad ito magtakbuhan agad ito mga 92 competitors na to for this Pro-Am category of the 13th edition of your San Leonardo Cycling Challenge. By the way, ito si Mr. Romel Perez, ano? Started out in Padjak Pinoy as a race result official because during that time wala pang transponder at medyo mano-mano lang yata, no? At ipapaliwanag sa atin ni Sir Romel kung paano yung mga sa technical side ng cycling. Hindi lang tayo dito sa cycling ngayon, sa technical side tayo ngayon kung paano lumalabas ang mga resulta at marami pang iba lalo sa mga KOM and intermediate sprint. Of course, naging part din siya sa officiation ng LPGMA in 2006 at in 2009 siya po ay naging field judge dito sa Liquigas Tour of Luzon, and in 2010 naging part po siya ng Le Tour de Filipinas. Ito po yung counterpart din ng LBC Ronda Filipinas, pero ito po ay isang UCI sanctioned race. Naging part din po siya as assistant timer ng 30th Southeast Asian Games. Good day, Mr. Romel Perez. Magandang araw po, Sir Dwayne. Magandang araw sa atin lahat. Mukhang masyadong komplikado yata ito sa mga ibang cyclist natin, ano? Pero dapat nilang malaman ito at dapat silang sumunod sa mga alituntunin ng field cycling when it comes to pag-officiate ng mga ganito, ano? Lalo sa mga resulta, no? At hindi biro. So, antong race result official, paano bang trabaho nito sa cycling? Kasi nung panahon na yun, wala pang transponder. So, napakahalaga nitong race result. So, yung mga rider noon, may mga parang pitches sila na bilog. May number yun, corresponding number sa kanilang bike at saka sa damit. Lalaglag nila yun sa finish line. May mga taga-pulot kami ng mga judges para malaman namin na ito yung first group, ito yung magkakasama sa second group. Lalagyan ngayon yun ng oras kung sino mga timer na naka-assign doon. Kapag napagsama na yung group 1, ito yung oras, group 2, ito yung oras, kami ngayong result ang gagawa nun. May mga instances ba in the past na itong mga hinahagis nila ito yung nawala or may mga misplace ba? Merong instances ba? Meron. Ang magpapatunay na lang dyan, yung mga kasama niya. Kailangan i-prove na magkakasama kami. Given that wala pa masyadong smartphone para ma-document yung kanilang strong finish. Ayun, meron na before yung Nokia 6630 if I'm not mistaken. Pero not everybody parang had the luxury na magkaroon ng mga ganong gadget pa before. So, of course, go. Alas kami noon, inaabot kami ng alauna. Ating gabi, alauna. Para lang matapos yung encoding at yung result. Para pagising kinabukasan, mai-distribute kami sa mga teams. Okay, napaka matandang trabaho pala yan. Kaya hindi biro po mga kaibigan ng pagiging part ng officiating team ng lalo sa field cycling, ano?
At naging part din siya si Sir Romel Perez, by the way. Naging part siya ng 30th Southeast Asian Games at nakasama natin to si Sir Romel in 2019 as assistant timer. So paano tong assistant timer? Meron pa bang mas ang tawag sa aside from the assistant timer, mas pinaka-boss or siya yung aming chief timer. Ang chief timer pala ay Japanese. Japanese during the 30th Southeast Asian Games, ano? Tama ba? Siya. Para maging precise ang resulta, lalo ano ba pinaka masyadong crucial, ano? Pagdating sa kasi ang simula yata ng oras nila sa 0 kilometer, tama ba? 0 kilometer. Sa 0 kilometer, ano? Dapat mag-jibe yung sa start and finish dun sa nasa 0 mark na opisyales, which is you, incidentally, tama ba? Yung naka-station sa 0 mark. Sa 0 kilometer. Oo, 0 kilometer. Tumaala sila doon sa 0 kilometer. Lahat kaming mga timer doon, pipindot kami ng oras. Pero may isa doon may hawak ng mother clock. Siya talaga yung pinaka-mother clock. Pero yung iba sa amin, backup. Just in case magloko yung isa, meron kami backup pa. Yun naman pala. Yun ang importante. At yung oras na yun, kung hindi ka naman kasali sa karera, kailangan mo nang bumalik sa finish line para maibigay mo yan doon sa computer. Doon sa timing, yung taga Hong Kong. Isi-synchronize niya ngayon doon sa laptop niya. At doon magsisimula na yung oras. Okay. Habang yung ongoing race is nagtutuloy-tuloy, no? Along the way, no? Okay, tama yan. So, simula na yun. Halimbawa, invitation, no? Ang start-finish ay parehas lang. Yung mga timer, hindi mo na kailangan sumama sa karera. Bumalik ka na sa finish line. Pag nakuha mo na yun, nabigyan mo na ng oras. Okay, speaking bumalik sa finish line para ma-synchronize na yun sa computer. Okay, speaking of start and finish, ano? Start and finish. Speaking of start and finish, ano mas ginahawa? Separate ng start and finish or start and finish? Pagdating sa mas maginhawa yung parehas ang start at finish. Okay. Kasi yung mga timer, babalik na yun doon sa mag-aantay na lang sila na babalik na yun sa finish line, sa start and finish. Mag-aantay na lang sila ng arrival. Pero kapag yung point to point, magkaiba yung start, magkaiba ang finish, bakbakan yan. Kasi yung mga timer dyan, kailangan mauna ka sa finish line. Kailangan mauna ka talaga doon. Kasi ang oras nasa sayo. Okay. Daladala. Okay. So, saka bawal madapa. Bawal madapa habang hawak mo yung oras. Yung minsan, may karera kami sa Little de Pilipinas, dito sa bandang norte. Last 10 kilometer, nagkaroon ng matinding traffic. Kami, advanced na kami, hawak ko yung mother clock, hawak ko yung oras. Na-traffic ako, nakakotse kami noon. So, hindi po pwedeng maabutan kami kasi nadidinig ko na sa radyo. Nandiyan na, kasi malapit na nadidinig ko na Mabuti, nakita ko tong isang marshal namin, si Kuya Marlon. Sabi ko, Kuya, isakay mo ako sa motor, dalihin mo ako sa finish line. Tumakbo kami noon, 175 kph para lang madala ko yung oras. So, ganyan po talaga behind the scene nitong mga pag-officiate dito, lalo sa field cycling, ano? Ganyan ang mga dinaanan, humble beginnings nitong si Commissar Romel Perez, ano? Bago niya nakamit itong pagiging national commissar. By the way, balita ko na nag-aral ka ng both regional and national commissar. Tama po ba to, Sir Romel? Apo. Nag-take ako ng regional commissar course dito sa Nueva Vizcaya. Ang teacher namin noon ay si Commissar Sunshine Mendoza. And then nag-take naman ako nitong pangalawa dito sa National Commissar's Course sa Tagaytay na pinangunahan ito mismo ng field cycling, at ang naging teacher namin dito ay mismo taga UCI. Okay. So, pwede ka ba mag-take ng National Commissar diretso agad without even studying regional commissar course?
Pwede. Meron kasi kami mga kaklase na dumiretso. Basta maipasa mo siya. Halos parehas din naman ng content yung tinuturo. Pero mas maganda kung makadaan ka ng regional, at least matest mo, papasa ba ako sa regional o magja-jump na ako sa national. Parang ano to parang it's akin to civil service eligibility, may sub-pro and professional. Tama ba? Okay. So meron kang sir upcoming race dito sa na i-officiate at balita ko it will be in Mindanao. Ano to sir? Sir Romel. Itong October 20, meron tayong field cycling sanction race na itong Go for Gold Race Series. Actually, ito ay leg 3 na o series 3 na to. At ito ay gaganapin sa General Santos sa Mindanao. Yung leg 1, yung series 1, ginanap sa Luzon, dito sa Sacovia Bridge. Oo, sa Sacovia Bridge. Yung series 2, ginanap sa Cebu. Doon naman kami pumunta. At itong series 3 ay sa Gensan gaganapin. Itong October 20. Meron tayong siyam na sa road bike, meron tayong 9 categories. And then, dinagdagan ng MTB, may 2 categories sa MTB. So, all in all, 11 categories lahat. Okay. So, ano ang mga length nito, itong mga tatakbuhan nila dito sa General Santos? Di ba one-day race lang to, no? Puro road race. One-day race lang to. One-day race lang to. At isang malaking parang isang malaking rectangle lang yung karsada na pagdadausan. Mostly ano lang naman yan mga hindi bababa yan sa mga 3 kilometers. Yeah, wala silang nilagay na specific na kilometers pero mostly ganun lang yan yung paglalaroan na yan. And by the way, this particular edition of Go for Gold Race Series will be graced by none other than the General Santos City former congressman and now and Senator Manny Pacquiao tama ba Sir Romel? Sir, kasi napapanood ko sa Facebook, pupunta daw siya, pinopromote mismo to ni Senator Manny. Pupunta daw siya doon. Nagbabike din yan Nagbabike din yan. Oo nga. So dito sa ipinakaabangang sa pro, so ilang lap dito ang kanilang ikutan? Yung by age group, merong tatakbo ng 20 minutes, merong 10 minutes, merong 15, merong 30. Pinakamahaba yung sa men elite, 40 minutes plus 3 laps. Okay. So sino-sino mga may nakapagsabi na sa iyo sino-sino mga team major teams, super teams ang pupunta dyan sa General Santos? Mostly do sa leg 1, leg 2 ang naglalabanan dyan nandyan ang syempre ang Go for Gold nandyan. Nandyan ang Philippine Navy Standard Insurance, nandyan din yan. Nandyan din ang 7-Eleven, nandyan din ang Victoria, Di Reyna. Di Reyna, ang kay Boss Alex, ang Excellent Noodles, nandyan din. Yan. At Victoria? How about Victoria? Victoria, napunta din sila. At iba pang mga teams na pumupunta. At talagang preoccupied ka this October at kung after this yata ay ikaw na may makakasama dito sa Mengal Cycling by LPGMA dito sa Etiaga Isabela. So kailan to? Kailan to Sir Romel? Ito ay gaganapin sa Mengal Cycling Festival Etiaga Isabela, October 26 and 27, 2 days. Itong karera naman na ito. At ilang category? Ang category nila ay may Open Elite, may age category, 36 up, may Women Open, tapos yung mga Isabela Riders. Cyclist, So yan po mga pinakaabangan. So yung mga taga Luzon, once again, yung mga malapit sa Nueva Ecija, Cagayan,
At even in National Capital Region. So, alam ko, yung Philippine Navy pupunta daw dyan sa Etiaga Isabela. So, most probably, magiging star-spangled Oo, cycling event yan, ano? At bakbakan na naman to, bakbakan. bakbakan talaga yan. Ganun Given that, din to. Meron din itong ang Open Elite nila ay 1 hour. Kumbaga, 1 hour silang paikot-ikot tapos plus 3 laps. Ganun din. Ganun din. okay. So, after Mas madali kasi yun. After this race in Isabela, Etiaga Isabela, saan naman ang punta ni Sir Romel nito? After Isabela, Malagari oh, siguro makabalik kami dito mga ano na, last day na ng October. First week naman ng November, dito naman ako sa Mindoro, sa Arawatan MTB Challenge. Yung isang classmate ko na commissar, si Earl Villagracia, ay pinapunta niya ako doon. Inimbitahan niya ako para patakbuhin namin yung race nila doon. Ito ay November 9 at marami din siyang category na inilaan doon. Mayroong residents, non-residents, elite. Yan. Okay. So, ilang categories ang mga nandyan? Ilang categories? 7 categories ang nakahanda doon. May MTB saka road bike din? Lahat ito MTB. MTB pala to. Okay. MTB, oo, MTB to. So, yung mga MTB riders dyan, ano? So, meron, heads up, meron tayo sa Mindoro nga lang, ano? Sa Mindoro, October 9. Ay, November 9, sorry. November Okay. 9. November 9. Tapos, pagkatapos yan ng November 9, Batang Pinoy tayo. Okay, Batang Pinoy naman. Ako, lagaring-lagari si Sir Romel. And then yung pinaka November 30 ay ang Tour of Quezon naman, yung kay Kaidne, yung Race to Remember. Sa Quezon Okay. Province naman yan. Doon naman kami. Okay, talagang lagari, no? Saka, speaking of Batang Pinoy, no? Merong venues merong criterium, individual time trial at individual road race, ano? Tama. Given also na nakita natin dito yung mga ruta, no? Sa criterium, sa Batang Pinoy ito, magaganap ito sa Palawan International Circuit. Tama po ba, Sir Romel? Tama. At ito namang individual time. Noong 2019, dyan din ginanap yung Batang Pinoy sa Palawan. Dyan na rin namin ginawa yung criterium race na yan, sa Palawan International Circuit. So by the way, last year, pinagsabay po yung Batang Pinoy at Philippine National first time in the history. Baka hanapin yung akala nila baka may Philippine National Games din niya. Wala po. Dahil last year lang po yun, nagsabay lang para makahabol naman yun. Kasi minsan may times na talagang may lull pagdating sa holding of Philippine National Games and even yung Batang Pinoy, no? Pero of course, after the pandemic, nagtuloy-tuloy naman na. Then sa individual road race at individual time trial, meron pang ruta dito sa Iwahig. Actually, itong Iwahig na to, nakapunta na ako dito, Iwahig Penal Colony na to. Walang gate ang kulungan dito at medyo rough road at dito gaganapin yata yung ewan ko kung simentado na ang itong individual time trial at road race, ano? Tama. Diyan siya gagawin sa Erawan and Iwahig Highway. Diyan gaganapin yung individual time trial. And then yung individual road race ay magsisimula sa Iwahig Penal Colony. Ang direksyon nito ay sa Napsan, yung turn sa Tagilat Bridge. So, total of 37 point something yung kilometers, then pabalik yung ruta at magpipinish naman ito sa Valentin Makasait Elementary School sa Erawan, Tagmulos Road. Okay, sir. Parting words. Dito lalo sa mga cyclists, no, na sasali sa mga races, ano, as a field cycling official right now, anong pwede mong maipayo sa kanila? So, sa mga siklista ngayon, mas maganda ma-connect din natin yung mga riders natin na marami kasi sa kanila hindi kilala.
So maganda makilala nila yung ibang mga riders natin na tumakbo ng Marlboro Tour, tumakbo ng ganitong tour. Karamihan sa kanila, sana makilala nila. Kaya pag ako nag-MC sa mga awarding o sa mga races, kapag nakakakita ako ng mga veterano, pinapakilala ko talaga para magkaroon ng connection, malaman nila na ito palang mga ganito. Ayun. So isa yun sa magandang maituro sa mga bagong rider ngayon na makilala nila yung mga mga dating riders na noon na tumakbo pala ng tour dahil karamihan sa kanila talagang yung mga siklista lang ngayon ang kilala eh. Okay. So hope that itong mga former riders lalo yung mga gumawa ng pangalan in the past in Tour of Luzon, Marlboro, other big races like Le Tour and Ronda Pilipinas, sana kilalanin para magbigay inspirasyon sa kanila at maging hook up dito sa medyo lumalaking populasyon ng cyclist dito sa Pilipinas at hopefully alam mo naman ang pandemic nag eye opener to para magbigay ulit magkaroon ng opportunity para maging hindi lang pagiging sa karera itong cycling ay maging alternative transportation. Oo. Kahit sa anong panahon nasubukan na natin 'yan. At once again, the National Commissar Romel Perez. This is Dwayne Badwa for Dwayne Entertainment. Ronda Pilipinas 2020.